Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. At kung may isang aral na dapat nating natutunan sa mga nangyari kamakailan, lalo na mula noong Oktubre 7, 2023 iyon ay kapag naghahanap ka ng gulo, matatagpuan mo. Ang ibig sabihin nito ay ang iyong ideolohikal na indoktrinasyon, ang sarili mong mundo, ang echo chamber mo ay maaaring magdala sa'yo sa ilang paniniwala. Pero kapag nasubok ang mga paniniwalang yan sa totoong buhay na sitwasyon, doon mo marirealize na tanga ka pala. Baka huli na ang lahat sa oras na yon. Dahil baka nasa ikalawang yugto ka na ng aral na bahagi ng pagharap sa resulta. Ano ang ibig kong sabihin doon? Nakita natin ang mga kaliwa at mga woke na nakikisama sa mga Islamista dahil galit sila sa kanluraning sibilisasyon. Sobrang galit nila sa kanluran, kaya kahit sino na tutulong sa kanila para magdulot ng kaguluhan, kakampi nila. Halos 50 taon na ang nakalipas noong 1979 nang mangyari iyon sa Iran. Ang mga Islamista ay nakatagpo ng mga kapakipakinabang na tanga sa kaliwa. Karamihan anarkista, sosyalista, at ilang komunista siguro. Sa kabuuan, galit sila sa westernisasyon ng Iran kahit nagsusuot ng damit mula sa kanluran. Ayaw talaga nila nito. Ganyan ang kaliwa. Ano ang nangyari? Sa huli, ang mga Islamista ang namuno sa Iran at pagkatapos ay pinatay nila o pinalayas ang mga kaliwa. Kaya ang aral ng kwento ay laging nangingibabaw ang mga Islamista kaysa sa mga komunista, sosyalista, liberal at mga kaliwa. Pero may isa pang maliit na bahagi sa mga kaliwa na mas nakakalito pa. Paano nila nagawang makipag-alyansa sa mga Islamista? Oh, tama ang hula mo. Ang LGBTQI na komunidad. Sige. Sigurado akong nakita nyo na ang fenomeno na tinatawag na Gays for Gaza. Tingnan nyo ito. Pakikiisa ng queer sa paglaban ng mga Palestino. Sige, nangyari ito noong 2024. Tingnan nyo ito. Ang LGBTQ ay sumusuporta sa Palestina. Mas espesyal pa ang klase ng mga tanga na to. Mas malala pa sila kaysa sa mga sosyalista at komunista mo. Sobrang tanga nila. Huwag niyo akong mamasamain. Napakatanga niyan. Iniisip nila na baka ginagamit natin ang mga Islamista para pabagsakin ang Western status quo at magdulot ng anarkiya, at sa huli ay tayo ang mamumuno. Kaya may sarili silang agenda. Pero ang LGBTQ para sa Palestina, wala talagang alam. Sila ang pinakamabobo. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga bakla para sa Palestina. Bakit ko ito pinapakita? Sinasabi niyo, Harris, alam na namin yan. Bakit mo pa pinapakita? Tingnan niyo ang mga bakla para sa Palestina. Sige. Ito ang dahilan kung bakit ko ito ipinapakita sa inyo. Sige. Kaya ang komunidad ng mga bakla at bisexual ay nagulat matapos silang malinlang ng mga Islamista, ng mga Muslim, at binugbog sa harap ng kamera sa mga pag-atake na inspirado ng IS. Sige. Kaya ang LGBTQ na komunidad na mahal ang mga Islamista at Muslim. Hindi ako natatawa sa marahas na bahagi nito, pero natatawa lang ako sa katangahan at kahangalan na inisip nilang magiging iba ang kalalabasan. Kalimutan mo ang mga Islamista gaya ng IS o mga hardcore Islamista. Ayon sa mga Muslim, walang radikal o ekstremistang Islam. Iisa lang ang Islam. At sinasabi ko sa iyo sa karaniwang Islam, sinabi ni Muhammad, patayin ang mga homosekswal. Walang mungkahi tungkol sa pakikipagkasundo o paggamot sa mga homosekswal. Kapag ikaw ay gumawa ng homosekswal na gawain, ang parusa mo ay kamatayan lamang. Walang rehabilitasyon. Sa Kristiyano, sinusubukan kang i-rehabilitate at bigyan ng therapy. Sa Islam, walang pagkakasundo, therapy, o rehabilitasyon. Kamatayan lang. Pero itong mga tanga na to, pasensya na, iniisip na kailangan nating makipag-alyansa sa mga Islamista. Kaya ito ang nangyari. Sige, basahin ko sa'yo. Bago ang Bondi Attack, unang naranasan ng mga LGBTQIA+ youth sa Sydney ang bagong karahasang pampubliko na may kaugnayan sa teroristang grupong kinasasangkutan ni Navid at Sajid Akram. Isang investigasyon ng ABC ang nakakuha ng mga nakakabahalang video at salaysay ng mga biktima tungkol sa mga IS sympathizer. Bakit IS sympathizer? Dahil Muslim sila. Sabi nila walang radikal o ekstremista, puro Muslim lang. Mga biktima,
May mga kwento ng Muslim na nanghuhuli at nambubugbog ng bakla at bisexual na lalaki sa harap ng kamera sa Sydney. Anong susunod? Sabi ng mga analyst, ang mga LGBTQIA+ na Australiano ay kabilang sa mga pinakamalamang na maging biktima ng Islam, na may mga datos na nagpapakita na maraming mga lalaki at binatilyo ang naakit online at inatake sa buong Australia ng mga radikal, hindi ng mga Muslim nitong mga nakaraang taon. Akin. Huwag mong hayaang istorbohin ka ng iyong slime. Kunan mo! Kunan mo! Iabot mo ang pera mo sa amin. Ibigay mo sa amin ang pera mo. Tumigil ka. Ibigay mo sa amin ang pera mo. You wanna be gay? Yeah? Walang radikal na Islam, walang radikal na Muslim, Islam lang. Sige, hindi mo ako masisisi. Nagagalit ang mga Muslim kapag tinatawag nating radikal o ekstremista ang Islam. Iisa lang ang Islam at uri ng Muslim. Sumisigaw si James, 16, habang hinihila siya ng grupo ng mga kabataang nakaitim, ibinabagsak sa lupa, pinagtatadyakan sa ulo, at kinukunan ng video gamit ang telepono sa Strathfield Park, Sydney. Sa isa pang video, pinilit ng grupo ang 16 anyos na lalaki sa palikuran at paulit-ulit siyang sinuntok habang tinatawag na bakla. Alam mo na ang salita fag. Tawag din namin sa sigarilyo yon. At ang isang kafir o hindi naniniwala, dumadaloy ang dugo sa kanyang muka habang siya'y nagmamakaawa, dumadaloy ang dugo sa kanyang muka habang siya'y nagmamakaawa, gagawin ko ang kahit ano. Sa ikatlong clip, makikita ang batang lalaki na naka-cropped top, tahimik na nakahiga sa damuhan, tinatakpan ang muka habang tinatapakan at tinatawag na baklang aso. Sumisigaw din ang isa sa mga umatake ng Dawalatul Islam, Arabic ng Islamic State. Babariling kita, ikaw na maliit na aso. Sabi ng isa sa mga umatake, bago tuluyang sumigaw ng matinis ang biktima at naputol ang video. Ito ang ginawa ninyo sa inyong mga tao. Kaya gusto kong tanungin ang LGBTQ para sa Palestina at Gaza, mga bakla para sa Gaza. Gusto ko kayong tanungin, mga tanga. Gusto ko kayong tanungin, mga tanga. Ito ang ideolohiyang sinusuportahan ninyo. May ilan ding nagsasabing alam nilang galit sila sa atin. Alam kong gusto nila tayong patayin. Pero hindi ibig sabihin na di natin dapat ipaglaban ang karapatang pantao nila. Alam mo ba kung gaano yun katanga? Parang isang Hudyo na sumusuporta sa karapatang pantao ng mga Nazi. Ganoon yun kapathetic. Ano ba talaga ang layunin natin dito? Ano ba talaga ang nais ng mga ideolohikal na kilusan? Layunin nilang lumikha ng mga lipunan ayon sa kanilang imahe, ayon sa imahe ng kanilang mga ideolohikal na paniniwala. Kaya naman ako ay tagahanga ng mga pagpapahalagang kanluranin at ng kanluraning sibilisasyon. Ang kanluraning sibilisasyon ay ekstensyon ng Kristyanismo. Oo, kinailangang isuko ng Kristyanismo ang maraming kapangyarihan para mabuo ang kanluraning sibilisasyon. Bilib ako sa kanluraning sibilisasyon dahil kahit iba-iba tayo, kaya nating mamuhay ng payapa ng magkasama. Pero may iba pang mga ideolohiya na hindi tumatanggap ng pagtutol, tulad ng Islam, tulad ng komunismo. At ang nakakatawa pa, itong mga LGBTQI at mga makakaliwa, palagi silang nahuhumaling sa mga totalitaryong ideolohiya tulad ng komunismo, tulad ng Islamismo. At ang Islamismo, hindi naman talaga sila gusto. Hindi ako sigurado kung paano tinitingnan ng komunismo ang LGBTQ na komunidad. Hindi ako sigurado. Alam ko na komunismo ay talagang ateista. Ako rin ay ateista pero sasabihin ko sa'yo, iwasan mo ang komunismo. Hindi yan ang klase ng ateismo na gusto natin. Kahit na ako ay isang ateista, hindi ko iniisip na ang mga ateista ay nakakalikha ng mas magagandang lipunan. Sa malayang mundo, ang mga ateista ay nauuwi sa paglikha ng wokeism na siyang sukdulang antas ng liberalismo. Nakita na natin ang resulta. Kaya ayoko nun. Kung gusto nating manatili ang Kristyanismo bilang tagapagbantay sa ating malalayang pamahalaan, sang-ayon ako doon. May bago akong respeto sa Kristyanismo, hindi dahil sa ang supernatural na bahagi ng Kristyanismo, kundi dahil sa mga bunga nito. Tingnan mo ang sibilisasyong umusbong mula sa Kristyanismo. May ilan ding nagsasabing nangyari ito kahit may Kristyanismo. Sige, pero dahil sa mapagparayang katangian ng Kristyanismo, kaya nagkaroon ng pagkakataon na umunlad ang Scientific Revolution, Renaissance, at panahon ng kaliwanagan. O kaya'y mangyari ang mga ito sa ilalim ng Kristyanismo. Hindi mangyayari yon sa ilalim ng komunismo. Hindi rin mangyayari yon sa ilalim ng Islam.
Hindi yun nangyari sa ilalim ng Islam. Gusto kong magpatuloy ang Kristyanismo at gumanap ng mahalagang papel sa pagbabantay ng ating malayang demokratikong liberal na prinsipyo. Ngayon kailangan kong linawin. Alam ko na ang Amerika ay isang Kristiyanong bansa o matagal ng Kristiyanong bansa. Sa ika-20 siglo Kristiyano ang Amerika, ngunit nanatili rin itong neutral at sekular bilang estado. Hindi hinayaan ng Amerika na mawala sa kontrol ang Kristyanismo. Oo, nagbigay ito ng ilang pampalubag loob tulad ng In God We Trust. At alam mo, kinailangan nilang labanan ang masamang ateistang komunismo. Ginamit nila ang Diyos at Kristyanismo para talunin ang komunismo. Mabuti ang lahat ng iyon. Kaya gusto ko ang ganung pagsasama. Gusto ko na magkasama ang liberalismo at sekularismo sa Kristyanismo. Kung hindi, kung iiwan natin ito sa mga woke at sa LGBTQI na komunidad, yari tayo. Galit ang mga Islamista sa mga bakla, pero sumisigaw pa rin ang mga bakla ng Gays for Gaza. Pasensya na, babalikan ko lang. Bakit tayo sumusunod sa mga ideolohiya? Layunin ng mga ito ang bumuo ng lipunan. Kaya ang mga taong Gays for Gaza ay parang sinasabi na gumawa ng isang totalitaryang Islamikong lipunan tulad ng nasa mga teritoryong kontrolado ng ISIS, tulad ng nasa Afghanistan. Ano sa tingin mo mangyayari sa mga bakla sa Gaza? Oo, galit sila sa atin, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat magsalita para sa karapatang pantao. Kalokohan yan kasi tinutulungan nyo ang mga homophobic na magtatag ng gobyerno sa Gaza na ihuhulog kayo mula sa bubong. Tingnan nyo rin ang asal nila, tulad ng huling pangyayari sa Sydney. Tingnan mo kung paano sila umasta sa inyo. Ang buong kaliwang kilusan na sumusuporta sa Gaza, kalokohan lang yan. Pero ang mga Gays for Gaza, sila ang espesyal na klase ng mga tanga. Espesyal, mas malala. Uulitin ko ulit. Para itong mga Hudyo na ipinaglalaban ang karapatang pantao ng mga Nazi. Ganito ito katanga. Kaya naisip kong ibahagi yon.